Umaga sa atin, tayo ay patuloy na nagtatalakay patungkol po sa kautusan, sa kaugnayan ito sa atin at kung paano tayo mabubuhay kasama ng ating pananampalataya. Sabi nga natin, ang kautusan, pagamat tayo ay wala na sa ilalim nito, dapat mo pa rin itong igalang, dapat mo pa rin itong pahalagaan sapagkat ito po yung humubog sa ating pagkatao. Kasi kung wala po yan mga kapatid, ay totally magkakanya-kanya po tayo. Makita man natin sa daigdig nito, yung mga pasaway, yung mga ayaw sumunod sa kautusan, sila po ang nagsasuffer. No? Pero yung mga sumusunod, kahit nga ito ay tututusin wala na epekto dahil sinusunod mo naman, ay siya pong pinagpapala. Dito pa rin tayo sa Romans chapter 7, at tingnan natin yung iba pang mga bagay na mga bagay na magbibigay sa atin ng liwanag, no? Kasi nung nakaraan, yung proseso, nakalagay doon, nung nilagyan ko ito ng title na proseso sa kautusan, meron po talagang prosesong sinusunod yan. Kahit sa naman, sa buhay natin ngayon, meron pa rin po tayo mga prosesong sinusunod. Hindi po natin ito basta-basta naktawan, baliwalain, kasi bahagi po yan ng buhay natin. Saglitain, nalangin dakilang Diyos. Maraming salamat po sa pagkakataong makapagniig, magtipon, upang sa mamagitan po dito ay sama-sama po kami magbukas ng puso at isip upang tanggapin ang biyaya ng mga salita. Kaya po ninyo kami at pagpalain at dalangin namin ang mga oras na nilipas ay lalo pong madagdagan po aming kaalaman, tumibay ang aming pananampalataya, lumakas ang aming katawan at lalo pong magkaroon ng direksyon ang buhay namin. Lalo tikit malapit na nang dumating ang mga nangyayari sa sanlibutan ito. Alam namin, Panginoon, ito ang mga tanda ng iyong salita, ang siyang mananaig pagdating ng muling at takdang panahon. Bless us in Jesus' name. Amen. Nung nakaraan, sabi natin, yung kautusan, no, o yung salita ng Diyos, epektibo lang yan kapag ang tao ay buhay pa. Alaya sa ang kahintulad niyan yung pag-asawa, friend, no. Ang dami nito, makapagdating doon eh, yan ang harapin mo, no. Kasi kasal na rin ang mama mo, ano? Kinasal na sila. So, ibig sabihin, yung babae doon, wala siyang, magpailalim talaga sa batas ng pag-aasawa. Kapag siya'y buhay pa. Pag nabalo na, pag namatay na, wala na po. Nawawala na yung epekto ng marriage, nawawala na yung mga epekto ng mga legalization. Ano ibig sabihin? Mga mana, mga pag-aari, nakakaroon po ng mga pagbabago yan. So, isa sa talagang pinaka-sikreto para mawala ka na sa daigdig nito, sa ilalim ng kapangyarihan nila, ay siyempre mamatay ka. Kasi walang may gusto mo. Mamatay ka na lang o para tapos na. Nung kagabi yata, isang araw, may nag-post doon sa Facebook, no? Yung driver, nakita niyo na yun, na siya, parang inatake siya ng puso, nagdadrive. Ang ginawa niya, siguro sa huling bago siya atakahin, itinabi niya na muna yung jeep, kasi kung hindi, pati yung mga sakay, madadamay. Pagkatapos siyang naitabi, nagsalita siya doon, sabi niya, hindi ko na kaya, hanggang dito na lang ako. Tapos, namatay na siya, inatake siya ng puso. Sabi ko, galing naman ng mama, kahit sa huling sandali, alam niya yung mga dapat niyang gawin, yung batas na nakasako sa kanya, kasi kung hindi, katulad ng mga pasaway, hindi lang ikaw ang madidisgrasya, marami pa ang madadamay. Sabi ko, ito mga simpleng tao ito, pero alam nila ang dapat nilang gawin. Whether sila ay buhay o patay man, napakaganda ng kanilang iniwang alaala o iniwang mga ginawa dito. Hindi lang yung dahilan kung bakit nagtataka siguro yung marami, bakit kinakailangan pang mamatay ng Panginoon sa Kristo? Kasi yun yung question eh. No? Kasi sa batas ng Hudyo, hindi mo kailangan mamatay. No? Ikaw mismo. Pwede ka kumuha ng substitute sacrifice, di ba, ng tupa, di ba, yan. Na, pag mahirap ka, kalapate, siya na lang ang mamatay kaysa ikaw. Natitigil yung mga kantas, kaya handog mo siya, yung tawag dito, yung simbolo
nung pagkamatay ng kalapati, ay sinisimulo na namatay pa rin. Ang problema nga lang, bakit paulit-ulit nilang ginagawa? Yun na nga ang puntos doon, kasi naman paulit-ulit ka lang sa paggawa ng kasalanan. At habang paulit-ulit kang gagawa ng kasalanan, pinapahiwatig sa inyo sa pamamagitan ng sakripisyo niyo, pinapaalala sa iyo, ulit-ulit ka rin dapat mamatay. Wala namang gano'n, hindi po ba? Yung sacrifice na tupa at yung kalapati, paulit-ulit silang namamatay. Paulit-ulit silang inihadok. Tama? Pero hindi sila nagiging epektibo kasi paulit-ulit ka rin gumagawa ng paglabag sa kautusan ng Panginoon. So ipinalalarawan lang doon mga kapatid na warning yun na kapag hindi ka tumigil, ang susunod na mamamatay ay ikaw na. At tama nga, kapag patay ng isang tao, wala na ang lahat. Ang problema ron, yung judgment na tinatawag ko. Kasi, nilikha ng Diyos ang tao, may certain rules ang Panginoon sa buhay na dapat na maging buhay ng isang tao. Pag hindi mo ginawa yan, magkakaharap kayo ng Panginoong Diyos at ipaunawa niya sa iyo, patay ka na doon, ha? Sa pisikal. Pero yung kaluluwa mo buhay pa rin, mag-uusap ka at sasabihin niya kung ano ang mga dapat mong ginawa at hindi mo ginawa, papasok mo ngayon sa judgment. At kaya ako doon, na-imagine ko na lahat ng namamatay ng tao nung araw, kinakabahan ko sila. Kasi na-realize nila, marami ang ginawa nilang paglabag kaysa pagsunod. At alam nila na ang bawat paglabag ay may kaparusahan. Ilang dahilan kung bakit hindi maintindihan ng mga Hudyo ng panahon ng Panginoon sa Kristo na bakit kinakailangan siya ang magsakripisyo. Pero doon maliwanag na sinasabi na unless, sabi nga, unless na mamatay ang isang tao, ay hindi mo mawawala ng kabuluhan, hindi mo mawawala ng kapangyarihan yung kasalanan na diyan sa kanya. Ito walang may gusto mo naman. Kaya nga po, God so loved the world, kaya sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig, ang Diyos na rin ang gumawa ng paraan, ipinakita niya ito ang paraan, dapat talaga mamatay kayo kasi hindi, yung pagkabuhay ninyo, hindi yan yung gusto ng Panginoong Diyos sa pagkakalalang sa atin. Tama po ba yun? Well, kayo po ang mag-observa sa panahon natin. Sino sa atin ay may gusto sa buhay natin, yung dinadaan natin buhay natin. Honestly, sino sa atin? So, okay ka na ba sa buhay mo ngayon? Hindi na, di ba? Kung maaari, kung meron, step-step. Diba? Maaari, pagtan mo na ako, parang gano'n. Joke lang. Ante, yung buhay, kahit minsan masarap ang kinakain natin, maganda pinupuntahan natin, may pera tayo. Pero parang may problema pa rin. No? Hindi nga sinasabi nila, kahit kailan wala tayong satisfaction sa buhay natin. At siyempre, ang unang nakaalam ng mga bagay nila ay ang Panginoong Diyos. Siya may likha sa bawat isa sa atin. At alam naman niya na walang ibang solusyon o panggagalingan ng tamang solusyon kundi siya na rin po mismo. Kaya nga, John 3:16, kayo na lamang pag-ibig. Gusto ko linawin ang meaning ng pag-ibig. Ahab, na may nagsasabi na strength in the house, lakas sa loob ng isang tahanan. Ang problema sa tao, pinalayas ang tao sa tahanan eh. Yung uba, pinalayas si Eva talaga, pinalayas. So, paano mo mababalik yung lakas, pag sinabing lakas, yung power ng Panginoong Diyos? Eh, siyempre, bumalik ka doon sa tahanan niya. Gumawa po ba ng paraan ng Panginoon? Yes, gumawa po ako sa pamamagitan ng pagbuo ng templo po tinatawag. Diba? Templo dito sa lupa. Pansamantala po yun. Hindi po ba? Na kapag nung buo na po yung templo, anong nangyari? Binibigyan ng pagkakataon makapasok yung mga
nagkasala doon sa templo. Kailang may limitation. Amen? Hanggang doon na sila sa labas. Kasi may dalawang bahagi yun. Bali tatlo. Yung isa, outside doon sa templo. Sumunod yung holy place na tinatawag. Hanggang doon ka lang sa Holy of Holies, hindi ka pwede pumasok kasi para lang yun sa mga pinatawad ng Panginoon. Eh hindi ka nga makapasok kasi ulit-ulit ka sa pagkakasala. So anong ginawa ng Panginoong Diyos? Sumamagitan, the only way na gagawin, bigyan ka ng pagkakataon makapasok doon sa kabanal pangalan. At kahit nga yung high priest, nahihirapan siya, papasok lang siya doon once a year, at pag pumasok siya doon, wala naman siya nakikita. Kasi napupuno yun ng glory ng Panginoon, kasi nakikita. Pero nararamdaman doon, na kapag ang leader ay nakapasok na ron, nagkakaroon ng hope o pag-asa ang mga nasa labas na may pag-asa pa tayo. Yun ay sample ang pulo. Pero pagdating ng taktak panahon, nawala din na, di ba? Wala din. Alam niyo kung bakit? Huwag masasaktan ng kahit na Simon, maging tayo. Kasi ginawa nilang ritual yung pagpasok sa templo. Hindi nila naintindihan na yung templo ay paglalarawan lamang ng katotohanan. Ano yung katotohanan? Nabasa ninyo. Sino daw po ang tunay na templo ng Diyos? Tayo. Wala, ginawang ritual eh. At kung titingnan po ninyo ang mga nangyayari doon sa Old Testament, at sa pati nila Ezekiel ng mga propeta, ginawang negosyo ng mga saserdote yung mga proseso doon sa templo. Pagpapatawad ng kasalanan, may bayad. Di ba meron pa rin naman yata ganun, indulgence ang taon yun. Para ka magal, gusto mo may panalangin, magbabayad ka. Ano ngayon nangyayari pa rin naman. So ang ginawa ng Panginoon, dahil corrupted templo, tinanggal. Wala na. At paano natin alaman na dumating na yung tamang templo na tayo ito? Sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, ang sabi niya, naalala nyo, ibayin ninyo ang templo nito. Kaya na siya na, ito na tinukoy niyo. At sa loob ng 3 araw muli kong tatay. Nagtataka sila, 40 years ito, halos itinayo eh. Tapos ngayon, gigibayin mo lang. Kasi kung meron pang templo ron, ang sabi ron ng Biblia, hindi nila alam na ang tinutukoy ng Panginoon ay ang kanyang sarili. At tama, nasira yung templo, itong katawan natin mga kapatid. At nung namatay na ang lahat, anong naramdaman ng lahat? Katulad ng nararamdaman ng isang namatayan. Nalulungkot, nawawala ng pag-asa. Amen. Anong communion, naalala ninyo mga kapatid? Ang communion, kung tayo po ay Hudyo, malungkot pong yun eh. Malungkot na senaryo pa na to communion. Kasi yung inaalala nila yung dugo, di ba? Nung laman at dugo, noon, naalala niyo yung panahon ni Moses, yun eh. Kaya sabi nila, hindi. Sabi ng Panginoon, hindi na. Ito na ngayon ang aking katawan, laman, ito na ngayon ang aking dugo. Kanin ninyo, inumin ninyo, sapagkat narito nakalarawan ang tunay na pagiging templo. Kung namatay ang Panginoon sa Kristo, nakikita niyo yung reaksyon ng mga tao. Ano ang reaksyon ng mga tao? Nalungkot sila, akala nila yun ay katapusan. Hindi, after 3 days. Bakit may number 3? Tinatala kasi sa batas, para mapatunayan totoo, katulad yan, para mapatunayan na matay ang Panginoon, kinakailangan 3 days patay na. Pag nag 3 days, ibig sabihin patay talaga yan. Kasi meron naman na namatay, maya-maya biglang bubuhay muli. Hindi siya talagang patay. Meron siyang temporary na na. So hindi, ito pinatunayan, within 3 days namatay talaga siya, at within 3 days muli siyang nabuhay.
Ang sabi niya, namatay siya para sa atin. Namatay siya para sa atin. At kinakailangan maintindihan natin, mga kapatid, na kung may namatay na sa atin, tapos na ang sinasabi ng kautusan. Kasi patay na siya. Kung nabubuhay man siya, nabubuhay na siya sa pamamagitan na ng Spirit. At ito ang tinuturo ngayon sa atin ng ating Panginoon. Amen? Okay, punta tayo dito sa 7. Makikita ninyo dito. Sa verse 14 ng chapter 7, alam natin, okay, na spiritual ang kautusan. Pero kapalitira ng kautusan. Well, sabi ng iba, pero dito niliwanag ni Paul, hindi. Ang mga bagay na spiritual, paggaling sa Diyos, spiritual yun. Ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Yun ang problema. Hindi ko manawaan ang aking sarili. Yun na nga ang problema, mga kapatid. Magkakaroon talaga ng identity crisis, no? Sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko. Ayan, siguro naintindihan nyo. Bakit gano'n na? Bagkos ang bagay na kinasasuklaman ko ang siya kong ginagawa. Sabi natin, hindi natin sinasabi. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi kong ibig, nasa ngayon ko na mabuti ang kautusan. Tama naman. Kaya hindi na ako ang may kagawa rin, kundi ang kasalanan na nanaan sa akin. So, meron pala doon. Indwelling na. Alam kong walang mabuting bagay na nanaan sa akin. Uy, mabigat ito. Na-realize niyo ba ito, mga kapatid? Ito pala yung isang katotohanan na mahirap tanggapin. Ano raw yun? Ay, totally a sinner pala. Sino tatanggap nito? Hirap, di ba? Ganun pala. Alam kong walang mabuting bagay na nananasan. Ibig ko sabihin sa aking katawang makalaman. Ito yung katawan. Kasi nanano na siya, corrupted na. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Tama naman po ito. Pero, hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako may kagawa nito kundi ang kasalanan na nananasan sa akin. Okay? Ito ang natuklasan ko. Ano daw natuklasan niya? Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, so nandun na po yun, no? Wala pong question, hindi po tayo mag-question ng kahit sino na hindi po tayo nag-iisip ng mabuti. Kasi gawa naman tayo sa image ng Panginoong Diyos, may nagka-problema lang. Pero innate, pag sinabing innate, andito na yan sa puso natin. Andyan na talaga yung kabutihan. Ang problema, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibutunin ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Tama naman po yan. Subalit, nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking iniisip. Ito na lang, mga kapatid, very practical. Alam ng lahat na once a week, dapat magsimba. Amen po? Gamitin yung salitang magsimba, although hindi rin ako doon. Magsimba. Pero anong ginagawa? Alam ng lahat na yun ang tama. Bumiyahe ka dyan. May nagbabay. May nagja-jogging. May namamasyal. Sabi ko, wala namang problemang mag-bike, mag-ride, di ba? Mamasyal, magsimba ka muna. Pag tinanong mo ang bawat isa, sa palagay mo, ano ito naman tama yun? Bakit hindi mo magawa? Hindi na malaking. Ibig sabihin, may kumukontrol sa kanila, hindi yung kanilang isip, kundi yung kanilang. Hirap, di ba? Napakahirap po kasi na mag-match yung isip sa katawan. Hindi hira lang po ang nakagagawa. Yung iba nga, para magawa nila yung nagpa-fasting pa. Diba? Yung iba nagpapakabalan pa. Talaga naman kung ano-ano ginagawa. Mahirap po talaga yung sinasip.
Sa totoo lang, kung hindi nahabag ang Diyos sa atin, wala tayo ngayon dito sa oras. Huwag mo akong tingnan, ako po isang palpak na tao din. Totoo naman. Kaya sabi ko pa, nang college ako, hindi, ako nag-ano na sa Panginoon. Ako hindi rin po nangyari kasi tuwing linggo, mayroon kaming ROTC 2 taon, kaya wala nangyari sa akin. Ano gagawin? Kaya nang dumating yung pagkakataon na makano ko sa Panginoon, tuloy-tuloy ko na, pero palpak pa rin. Pero bigyan ako ng pagkakataong maglingkod na, talagang naglingkod. Kasi wala na akong alam na way sa akin, bilang sarili ko, na para ma-survive ko yung sarili ko, hindi maglingkod na lang sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon ganito. Hindi ko alam kung ano sa inyo ng Panginoon Diyos. Pero, dadaan kayo sa pagpili. Kung paano ninyo pagkakasundo ang inyong isip o yung spirito at ang inyong katawan. Yan sabi ng Biblia, magkalaban ng dalawang ito. Basa naman ninyo. Magkalaban ng dalawang ito. So the only way talaga na mo yan ay isurrender mo lang ang buhay mo sa Panginoon. At bibihira po ang nakagagawa niyo. Ituloy natin. Siguro naman sa verse 22, sa kaibuturan ng aking puso ay nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman ko, yun ang sinasabi ko, may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa aking iniisip. Dahil dito, ako'y naalipin ng kasalanang nananahan sa bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Parang pinakakawawa, no? Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Sino daw? Ang Diyos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, Panginoon natin. Salamat sa Kanya. Ito ang kalagayan ko. Sa pamamagitan ng aking isip, sumusunod ako sa kautusan ng Diyos. Tama naman. Ngunit sa pamamagitan ng aking katawang makalaman, ako'y sumusunod sa tuntunin ng kasalan. So may dalawang critical point, isip at katawan. Hindi po ba ang tao ay may tatlong sangkap? Kaluluwa, spirito, at katawan. Ang kaluluwa po ay nasa gitna lang yan. Hindi naman pwedeng walang isip o spirito, hindi naman pala pwedeng walang katawan. Diba? Pag wala na yung katawan, nung bumalik na sa lupa, yun ang sabi sa aklat ng Ecclesiastes, pag namatay ka na, tsaka na siya babalik ko. Eh kung hindi ka naman namatay, buhay ka, nandiyan yung tatlo. Yung kaluluwa mo ngayon, depende kung alin dito ang malakas ang influensya. Pag ang spirito, ang isip ang ginamit mo, ano nangyayari? Napapabuti ka kasi yun ay para sa Panginoon Diyos. Ang laban, napapasama kasi yun ay kaya nga sabi ni Paul, nagtatalo ito sa akin. Nagtatalo nung gagawin ko. Yun ang nga sinasabi. Anong sabi rito mga kapatid? Kahabag-habag ang kalagayan. Dito tayo sumento. Yung salitang, ano ba sa English? Kasi may English Bible. Rich man. Rich, no? Rich. Rich. Wasak. Rich. W-R-E, no? C-H-T-E-E. Rich. Man, rich. So yun yung old English na ibig sabihin, you have been destroyed. Always remember na si Satanas ay walang katawan. Tao lang po ang may katawan. Ito ang isa sa kinaiingitan niya. Paano siya magkakatawan? Tao. Pati po angel, lahat po ng angels, naiingit sila sa ano kasi wala silang katawan. So ginagawa nila, sumasapi lang sila sa may katawan. Ginagawa nila, sinasapian ng demonyo, sinasapian. Totoo po, kasi spiritual po sila. Wala silang magagawa. So, ang tao mga kapatid ay isa sa kinaiingitan niya. Created lower than the angels, di ba? Sabi, angel, tapos ang tao mga kapatid. Kailangan maganda sa binigyan ng katawan. Ang Diyos nga walang katawan. So, ito isang masterpiece. At
dapat yung katawang nyo naalagaan. Yung nga lang, hindi na kontrol ng unang tao sa iba't agad. No? Tama naman yung isip nila, kaya nilang hindi kainin yung bunga, pero ang ginawa ni Satanas, nagkatawang ahas siya, di ba? Hindi siya pwede magkatawang tao, so dinisib niya. Ang hindi nakita doon, mga kapatid, ayon dito sa binabasa natin, ang naapektuhan yung katawan, hindi yung kanilang pag-iisip. Kaya lang, ito paborito ko ito sa psychology, meron tinatawag na psychosomatic at soma-psychotic. Psycho means the mind, no? And soma means the body. Mapupulay niya ito. Kapag nagluko ang isip mo, ang naapektuhan yung katawan. Pag-isip ka ng isip, sino nangangayari? Yung isip mo? Hindi. Bumibigay yung katawan mo. Bisa pag-isip ka ng isip, parang ako din. Pag-aral ng aral ng araw, bumibilis yung ng sikmura. Kaya tawag po natin ay psychosomatic. Sa sobrang pagano ng isip, naapektuhan yung katawan. Baliktarin mo, soma-psychotic. Pag nagloko naman ang katawan, apektado naman yung isip mo. Kaya lahat ng may sakit, wala, nakaganon na. Hindi na makapag-isip na tama. Di inumin niyang gamot, di nga niya mabanggit kung ano eh. Diba? At iniisip niya kung kailan hanggang kailan sa makakasakit. Pero pag malala na, anong iniisip nila? Kung sila mamamatay. So, kung hindi ko lang puntuhin dito, maniwala tayo sa mga bagay na spiritual, sa sinulat ng Panginoon sa kanyang sarili. Kasi maging ang mga bagay na pisikal sa daigdig na ito, no? Yung mga bagay na spiritual, like for example, psychology, sociology, pinag-aaralan nila ito at nakikita nila, ito yung mga nagiging epekto. Pero hindi nila maipaliwanag kung paano ito nangyayari. Dito, pinapaalala sa atin ng Panginoon. Bantayan natin ang ating mga sarili. Pag-aralan natin mabuti ang ating mga sarili. At itong iwanan ko, sabi nga ni Paul, meron akong gustong gawin sa isip, hindi naman ginagawa ng aking katawan. Salamat, umuko. Ang hirap eh. Gusto kong gumawa ng mabuti, napupunta naman ako sa masama. Minsan naman, hindi kaya ng katawan mo, hindi mo kaya mo, isip. Minsan ang katawan mo, napakaganda. Build up na build up. Wala namang problema. Pero ang isip mo, saan mo gagamitin? Magpupulpuyo ko, pogi ko, ganda ang katawan ko. Yung isip ko napunta sa sex. Eh, di ba natin, mga kapatid? Bilang pamagin. Ang training ng sundalo, dahil tayo mga sundalo din ang Panginoon. Lalo paghaharap na sa mga pinakang delikado, like for example, ranger, pagiging ranger. Pag nagtitraining po